Sa loob ng maraming dekada, kilala ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking supplier ng world-class seafarers. Pero ngayon, hindi na lang tao ang i-export natin. Mga barko na mismo ang gagawin sa Pilipinas. Opisyal nang inilunsad ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines ang kauna-unahang barkong ginawa sa kanilang bagong bukas na shipyard sa Subic. Sa unang tingin, isa lamang itong commercial ship. Pero sa likod nito, nagsisimula ang isang mas malaking kwento. Isang kwento ng industrial modernization, paglikha ng libu-libong trabaho, at posibleng simula ng mas malakas na industriya na susuporta sa Philippine Navy sa hinaharap. Ito ang kwento ng Orion Jade. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Welcome to Atlas One. Matapos ang ilang taong pananahimik ng shipyard sa Subic, muling nabuhay ang isa sa pinakamahalagang industrial zones ng Pilipinas. Sa pangunguna ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines, opisyal nang inilunsad ang Orion Jade, ang kauna-unahang barkong itinayo sa kanilang bagong operasyon sa Subic. Hindi lamang ito unang barko. Ito rin ang unang proyekto sa 4 na barkong kasalukuyang ginagawa sa shipyard. Ipinapakita nito na ang South Korean shipbuilding giant ay hindi na lamang namumuhunan sa Pilipinas. Aktibo na itong gumagawa ng world-class vessels dito mismo sa ating bansa. Hindi maliit ang barkong ito. Ang Orion Jade ay may habang humigit kumulang 250 metro. May lapad na 42 metro at lalim na 21 metro. Ang paggawa ng barkong ganito kalaki ay nangangailangan ng advanced engineering, high precision manufacturing, mahuhusay na Filipino engineers, libu-libong skilled workers, at world-class quality control. Ang matagumpay na paglulunsad nito ay malinaw na mensahe sa buong mundo. Kayang gumawa ng Pilipinas ng malalaki at komplikadong barko na pumapasa sa international standards. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng proyektong ito ay ang trabaho. Sa ngayon, halos 4,000 Pilipino na ang direktang nagtatrabaho sa operasyon ng HD Hyundai sa Subic. At ayon sa mga opisyal, posibleng dumoble pa ang bilang na ito habang lumalaki ang produksyon, kabilang sa mga empleyado ang mga engineers, naval architects, electricians, pipe fitters, welders, quality inspectors, at marami pang ibang skilled professionals. Bukod sa trabaho, nagkakaroon din ng mas mataas na antas ng kaalaman at karanasan ang ating local workforce. Sa ngayon, commercial vessels pa lamang ang ginagawa ng HD Hyundai sa Subic. Ngunit para sa maraming defense analyst, mas malaki ang kahulugan nito. Habang patuloy ang modernization ng Philippine Navy, dumarami rin ang pangangailangan sa maintenance, ship repairs, system upgrades, technical support, at industrial capability. Sa kasalukuyan, marami sa mga ito ang ginagawa pa sa ibang bansa. Pero habang lumalakas ang ating local shipbuilding industry, unti-unti ring nabubuo ang kakayahan ng Pilipinas na suportahan ang sarili nitong naval fleet. Bagamat wala pang anunsyo tungkol dito, hindi imposible ang senaryong ito. Sa katunayan, marami sa pinakamalalaking naval shipbuilders sa buong mundo nagsimula muna sa paggawa ng commercial ships. Ganito rin ang naging landas ng South Korea. Mula sa civilian shipbuilding, unti-unti silang naging isa sa pinakamalalaking producer ng modernong warships sa buong mundo. Kung magpapatuloy ang pag-unlad ng Subic Shipyard, hindi malayong makita natin balang araw ang mas malaking papel nito sa defense industry ng Pilipinas.
Ayon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang paglulunsad ng Orion Jade ay patunay na nagsisimula ng magbunga ang mga foreign investments na pumapasok sa bansa. Hindi lamang ito tungkol sa isang barko. Ito ay tungkol sa mas maraming trabaho, mas malakas na industriya, mas modernong teknolohiya, at mas matatag na ekonomiya. Kasabay nito, mas tumitibay rin ang pundasyon ng Pilipinas para sa isang mas self-reliant na maritime future. Sa kabuuan, ang Orion Jade ay higit pa sa isang commercial vessel. Isa itong simbolo ng bagong yugto ng Philippine shipbuilding industry. Habang bumabalik ang malaking paggawa ng barko sa Subic, mas lumalakas din ang kakayahan ng bansa sa manufacturing, maritime engineering, at industrial development. At bagamat komersyal pa lamang ang mga barkong ginagawa ngayon, maraming eksperto ang naniniwalang ito ang maaaring maging pundasyon ng mas malawak na suporta para sa Philippine Navy sa mga susunod na dekada. Sa madaling salita, ang barkong ito ay hindi lamang ginawa sa Pilipinas. Isa rin itong simbolo ng hinaharap na kaya nating buuin. Ano sa tingin ninyo? Maaari bang maging susunod na world-class shipbuilding hub ang Pilipinas? At balang araw, makakagawa kaya tayo ng sarili nating modernong naval vessels? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At kung gusto ninyo ng pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense, AFP modernization, shipbuilding industry, at maritime security, huwag kalimutang like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na video. This is Atlas One. Look beyond the headlines and stay vigilant.